dear beloved, Boss Mike, Severa. Tinablang panawag. Ulit, game. AFP Chief Bronner tinablang panawagan ni Digong. Mga sundalong sasawsaw sa away politika pinayuhang maghubad ng uniforme. Umaabante muli sa balita si Edwin Balasa. Hinamon ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalong nais makisawsaw sa politika na magbitiw at hubarin na lamang ang kanilang mga uniforme. Ito ang payo ng general sa mga aktibong mga tauhan ng AFP sakaling gustuhin ng mga ito na lumihis sa sinumpaang tungkulin para protektahan ang saligang batas. Sa kanyang talumpati kahapon sa harap ng senior enlisted personnel sa Campo Aguinaldo, diretsahang tinablan ni Browner ang panguudyok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talikuran nila ang kanilang kasalukuyang Commander-in-Chief. Sinabi ni Browner na ang tanging trabaho ng mga sundalo ay protektahan ang Pilipinas, ang teritoryo nito, gayon din ang mga Pilipino at karapatan ng mga ito. Binigyan din ng AFP Chief na walang puwang sa panahong ito ang mga pag-aaklas na isang aral na lamang ng nakalipas. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Narinig niyo mga kababayan, himayin natin 'to sinabi. Tinabla nga mga kababayan, ito mga tatanga-tanga mga DDS kasi naniniwala sa dikta ni Duterte. Isama nyo na si Sara na malapit na matanggal sa pwesto niya. Kasi ganyan sila, mga uto-uto sila. Kaya yung mga DDS, lalong-lalo na yung mga vlogger na pinapaniwalaan ng mga tanga. Kita nyo kung ano yung dikta sa kanila, yun yung sinasabi nila. Kasi mga kababayan, alam ko yan. Bakit? Yung mga kaibigan ko na riyan. Kung ano yung dikta sa taas nila, abay yun yung ginagawa at sinasabi nila. Ha? Kaya tignan nyo, napapahiya sila. Sa bagay, mga kababayan, sanay naman sila. Sanay sila na napapahiya. Bakit? Makakapal ang mga mukha niyan eh. Dora Yao. Di po ba? Maraming salamat naman. Yan po, ganyan ang nangyayari sa kanila. Nakakahiya, sa totoo lang. Sa bagay, sanay nga. Sabi ko nga, sanay na yung mga yan. Makakapal ang mukha. Ha? Hindi nga tatalaban ng iskoba. Yung mga pagmumukha niya, kahit hilurin niyo yung mga pagmumukha niya, maiitim pa rin eh. Di po ba? Oo. Kita niyo naman yung mga pagmumukha niyan. Sa sobrang kapal, mga kababayan, nangingitim na. Kaya ulitin ko lang, kahit kuskusin nyo ng iskoba, hindi magbabago yung mga kababayan. Oo, malabo. Malabo pa. Oo, saan? Sa pinta ng pusit, siyempre. Ano pa nga ba? Di ba? Yan po mga kababayan eh. Sige, himayin natin. Pasok dito natin. AFP Chief Bronner tinablang panawagan ni Digong. Mga sundalong sasawsaw sa away politika pinayuhang maghubad ng uniforme. Umaabante muli sa balita si Edwin Balasa. Kita nyo yung pahayag ni Bronner, mga kababayan. Kung kayo, kung kayo sasali sa katarantaduhan netong si Digong, abay maghubad kayo ng uniforme. Utik na yan. Abay nakakaya kayo, sa totoo lang naman. Kahit papano may mga sundalo rin. Aminin na rin natin. May mga ilang sundalo na nakikisimpatya rito. Kaso naman mga kababayan, hindi naman umubra. Bakit? Yung chief of staff mismo, sabi niya, pinagbantaan sila. Tuloy. Hinamon ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalong nais makisawsaw sa politika na magbitiw at hubarin na lamang ang kanilang mga uniforme. Tama naman, yung mga mga sundalo, mga pulis. Dahil baka gusto nyo maghubad na ng uniforme. Di po ba? Tulad ng mga bata ni Sara. Meron kasi yung mga bata ni Sara na tinuturo ni Acosta. Di ba? At ni Paharda. Yung mga yon, yung dalawang kernel yon. Bakit hindi maimbestigan yung hinayupak na mga yon? Di po ba? Ang problema kasi itong Quadcom mukhang umuurong din yung mga bayag Di po ba? Dapat inumpisa nyo, tapusin nyo. Pinaasa nyo lang yung mga tao
Di po ba, itinuro, inuso yung dalawang kernel. Abay, hindi iniimbitahan. Anak ng pating na yan. Sige tuloy. Ito ang payo ng general sa mga aktibong mga tauhan ng AFP sakaling gustuhin ng mga ito na lumihis sa sinumpaang tungkulin para protektahan ang saligang batas. Sa kanyang talumpati, Hindi lang ang saligang batas, kundi ang bansa at mamamayang Pilipino. Yan po ang trabaho ng mga militar. Opo ha, protektahan tayo at ang ating bansa ipagtanggol sa mga mananakop. Opo, ha? Sige tuloy. kahapon sa harap ng senior enlisted personnel sa Campo Aguinaldo, diretsahang tinablan ni Browner ang panguudyok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talikuran nila ang kanilang kasalukuyang Commander-in-Chief. Patay! Kakahiya si Digong, mga kababayan, ano? Nakakahiya si Digong, biluin nyo, tabline ba naman siya ng Chief of Staff? Ha? Ng kasundaluhan? Anak ng pating na tablado. Sige tuloy. Sinabi ni Browner na ang tanging trabaho ng mga sundalo ay protektahan ang Pilipinas, ang teritoryo nito, gayon din ang mga Pilipino at karapatan ng mga ito. Binigyan din Correct, yun po talaga ang tungkulin ng mga sundalo. Oo, yun talaga karapatan ng yun ang tungkulin, obligasyon ng mga sundalo. Di po ba? Tayong mga Pilipino ay protektahan. Hindi protektahan si Sara Duterte at si Digong na hindi na makalakad. Oo. Putik na yan, paano mo pa poprotektahan yun? Hindi na nga makalakad. Dapat doon, wheelchair. O kaya gabay, May gabay ba? O kaya, hindi na nga yata umuubra yung baston, eh. Ha? Sige, tuloy. din ng AFP chief na walang puwang sa panahong ito ang mga pag-aaklas na isang aral na lamang ng nakalipas. Malaking aral ho yung nakalipas. Napakarami ho dyan yung mga nag-aklas na talaga naman nasira yung karera. Ha? Nasira yung karera nila, yung kanilang yung buhay. Biruin ninyo, marami dyan nakakulong pa. Tapos mga kababayan, kita nyo naman nagwagi ba? May maganda bang dinulot yung ginawa nila ng pang-aagaw ng pwesto? Wala naman. Mula nung mapatalsik, sino? Si Pangulong salidad ko na ng Walker ba tawag doon? Akala ko gabay. Noong mapatalsik ng mga sundalo, ang Pangulong Ferdinand Marcos Sr., walang nangyari sa buhay. Mga kababayan, kaya ang mga tao sawa na. Kita nyo, tawag sila people power. Putik na yan, mga kababayan, 32 lang yung dumalo. 32 dumalo kasama pa anino. Tapos sasabihin nila, mga kababayan, dami daw nila, kayang-kaya na daw nilang patalsikin si Pangulo. At eto pa, mga kababayan, abangan nyo. Yung mga DDS, mga kababayan, nako, nag-aaway-away na. Nag-aaway-away na. Bukas tatalakayin ko yan. Ay biruin ninyo, nagpaparinigan sa social media. Nung may biglang dumating daw na pulis, nagrarally yung mga tanga, nung may biglang dumating na pulis, mga kababayan, dahil nga pinapaalis na sila. Biruin nyo, 1 linggo na sila ron, na wala nang tulog yung iba. Siguro mga bumabatak yung mga yun. Biruin nyo, nung dumating yung mga pulis, nagsipulasan, mga kababayan, yung mga ang tatapang nung biglang dumating yung mga pulis, nagpulasan. Ayun, nando doon, nagtago sa loob ng mall. Yan, ganyan yung mga DDS. Abangan nyo yan, tatalakayin natin. Tatalakayin natin yan, yung pag-aaway-away. Nako, bubulong ko sa inyo, wag nyo lang ipapamalita to. Baka may mga DDS na nakikinig rito. Pakiusap ko sa mga DDS dito para hindi kayo magkagulo. Wag nyo na ibalita tong chismis ko. Yung mga vlogger ninyo at yung mga nangunguna daw sa mga rally. Alam nyo kung nag-aaway-away na daw sila. Oo, merong ebidensya. Ay nako, nagpaparinigan na sa social media. Putik na yan, mga kababayan. Ganun sila. Kakahiya, Kung ilan lang sila, mga kababayan, gusto daw nila ng pagkakaisa, pero sila, iilang peraso lang, hindi magkaisa. Putik na yan. Mga DDS, huwag nyo na ipamalita, baka lalong mag-away-away kayo. Sabihin nyo, huwag nyo sasabihin na lang, ako nagsabi nito.
O tandaan nyo, marami akong bata sa loob nyo. Yung mga bata nyo, oo, chinichismis sa akin eh. Oo, sabihin nyo kasi wag silang masyadong chismosa. At saka chismoso. Putik na yan. Nagpulasan mga kababayan. Ayun, yung mga naiwan, yun ang nagagalit. Sabi nung isa, kilala ko yung mga nagpulasan nang dumating yung mga pulis. Oo, iniwan ang karamihan. Pero ninyo, 32 na nga lang, iniwan pa nila yung kalahati. Malamang yung anino na lang naiwan. Ay, nako. So, ito na. Paano yan? Mga kababayan, tablado si Digong dyan. Di po ba? Tablado si Digong. Kaya nga itong mga kababayan, itong mga DDS, yung propaganda nila na sinabi ko nung nakaraan, na eto ginagamit yung mga INC, gamit na gamit mga kababayan. Nag-uusap-usap sila kung paano yung diskarte nila para mapag-away-away. Etong INC at etong gobyerno ni Pangulong Bongbong. Di po ba? Bago tayo dumako doon mga kababayan. Sa mga hindi pa nagla-like dyan mga kababayan, isang like naman. Pasok! Mag-like muna kayo. Let's go muna tayo sa Zumba. Let's go! Chiminit, chiminit. Chiminit, chiminit. Baklang mataba. Jumbo, hotdog, ito ang gusto mo. Pogo sa Pampanga, nagiging bahay mo. Travel, travel dito. Travel, travel. Wag na kayo magtaka mga DDS kung paano ko nalaman ha. Tandaan nyo, wala kayong pagkakaisa. Kaya lahat ng nangyayari sa mga kasama nyo na nagpapanggap na mga solido, yung mga informasyon na di dapat malaman ko, nalalaman ko eh. Nalalaman. Nawala sila bigla mga kababayan. Nawala bigla yung mga DDS. Siguro nagsumbong. Nako, patay tayo nito. Malamang aambusin na naman tayo. Nagsumbong silang lahat mga kababayan. Biglang nawala. Nawala sila. Ay, Tamura, pakitawag nga. Pakitawag sila rito. Putik na yan eh. Yan ang ayaw nilang marinig mga kababayan. Ang mga Duterte Group walang pagkakaisa. Walang pagkakaisa yung mga yan. Tandaan nyo. Our beloved Boss Mike.